Ngayong Huni na, mga mahal naming lolo at lola, isa na namang magandang balita ang hatid namin para sa inyo dahil ilalabas na ang dagdag na 0-0 cash para sa mga senior citizens. Tama ang narinig nyo. Sa wakas, tuloy na ang pamamahagi ng karagdagang pensyon ngayong darating na Hunyo. Pero teka muna, kasama ka ba sa listahan ng mga makakatanggap? Paano kung hindi mo pa ito alam? Baka mamaya may pera ka na palang pwedeng kunin hindi mo pa inaasikaso. Kaya't sa video na ito, himay-himayin natin ang lahat ng kailangang malaman. Sino-sino ang sakop ng benepisyong ito? Ano ang mga requirements? At saan ito maaaring i-claim? May update din mula mismo sa ESG at iba pang ahensya. Kaya siguraduhin niyong hindi kayo mahuhuli sa impormasyon. Marami sa ating mga senior ang nalilito kung saan kukuha ng form, anong ang kailangang ipasa o kung kailangan pa bang pumunta sa munisipyo. Kung may tutulungan namin kayong intindihin ang buong proseso step by step ng malinaw at walang paligoy-ligoy. At hindi lang yan. May mga bagong panuntunan din ngayong taon at kung hindi mo ito alam, posibleng ma-delay ang natatanggap mong ayuda. Kaya mahalagang panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka ito na ang sagot sa tanong mo kung bakit hindi mo pa rin nakukuha ang benepisyo mo hanggang ngayon. Baka isa ka na sa mga kwalipikado, pero may kulang lang sa dokumento. O may bagong patakaran kang hindi pa alam. Kaya kung isa kang senior citizen, may magulang kang senior o may kakilala kang nangangailangan ng dagdag na kaalaman tungkol sa 1,000 na cash pension ngayong Hunyos, ito na ang tamang video para sa inyo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung gusto mo ng mas maraming ganitong updates. Mag-subscribe para una kang makaalam ng bagong anunsyo at mag-comment sa ibaba kung may tanong ka pa. Tara na, simulan na natin ang talakayan para siguradong hindi ka mahuhuli sa benepisyo. Ayos, ngayong alam na natin kung gaano kahalaga ang dagdag ng 1,000 na pension para sa ating mga senior citizens na yung Hunyo. Simulan na natin ang mas malalim na talakayan tungkol dito. Usapang benepisyo na talaga ito. At kung may apo kayo o anak, kaya kung ako sa inyo, umupo na kayo ng komportable, kumuha ng papel at ballpen kung kailangan nyo at makinig ng mabuti. Dahil hindi lang ito basta impormasyon, ito ang gabay na makakatulong para makuha nyo ang benepisyong para sa inyo talaga. Unang-una, maraming nagtatanong, saan ba galing ang dagdag na darin na ito? Ang sagot, ito ay bahagi ng pangako ng pamahalaan sa mga nakatatanda sa ating bansa. Taon-taon, may pondo talagang inilaan para sa mga senior citizens na kabilang sa Universal Social Pension Program ng YAR. Kung matatandaan nyo, PIMS lang ang dating buwan ng benepisyo na ibinibigay simula pa noong inilunsad ito. Pero dahil sa panawagan ng marami nating kababayan, lalo na ng mga senior advocacy groups at mga mambabatas, na itaas ito ng karagdagang FEMA kaya ngayong taon, 1,000 na ang matatanggap kada buwan. Ngunit tandaan, hindi ito para sa lahat ng senior citizens. Kaya dito papasok ang tanong na kasama ka ba sa makakatanggap? Ngayon, pag-usapan natin kung sino-sino nga ba ang kwalipikado. Maraming nalilito rito kasi akala ng iba basta tumuntong na ng 6 na panyos ay automatiko ang may matatanggap na pensyon. Pero hindi ganoon kadali ang proseso. Ang cash pension na ito ay para sa mga tinatawag na indigent senior citizens. Ibig sabihin, ito ay para sa mga matatanda na walang sapat na kita, walang pensyon mula sa RS, o iba pang private retirement plans at kadalasang wala na ring suportang natatanggap mula sa kanilang pamilya. Masakit mang tanggapin pero maraming senior na umaasa lang sa awa ng kapitbahay o tulong mula sa barangay. Sila ang pangunahing target ng programang ito, pero hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng mag-apply. Kung hindi ka sakop ng mga binanggit, marami pa ring senior ang hindi alam na pwede pala silang maging bahagi ng listahan basta maipakita nila na wala silang permanenteng pinagkakakitaan o tulong mula sa pamilya. Kaya mahalaga talaga na magtanong sa barangay, lalo na kung pakiramdam nyo ay kailangan nyo ito. Ang barangay health worker o ang senior citizen, focal person sa inyong lugar ang unang dapat lapitan. Sila ang makakapagbigay ng senior citizen data form or na kailangang punan para masuri kung kayo ay kabilang sa mga pwedeng bigyan ng ayuda. Ngayon, maraming nagtatanong kung nakapag-sumite na ako dati ng EC kailangan ko pa bang mag-update? Ang sagot diyan ay lalo na kung matagal na kayong hindi nakakatanggap ng benepisyo. Minsan kasi natatanggal sa listahan ng ilang senior kung may kulang na dokumento, hindi na validate ang address or hindi na contact ang yagay sa mga huling validation rounds. Kaya, kung matagal na kayong walang natatanggap, kahit tingin nyo ay kwalipikado kayo, huwag kayong matakot o mahiya.
muling bumisita sa barangay at itanong kung kailangan bang i-update ang inyong data form. Dahil baka isang form lang pala ang kulang, may isang na sana kayong darating ngayong Hunyo. Isa pa sa mga madalas itanong, saan at kailan makukuha ang isang? Ayan, magandang tanong yan. Ayon sa ESG, inaasahang magsisimula na ang payout ngayong unang linggo ng Hunyo 2 at 25. Pero tandaan, iba-iba ang schedule. Kada rehiyon at barangay, may mga lugar na house-to-house ang payout, lalo na kung malalayong probinsya o mga senior na may kapansanan. Meron namang mga lugar na kailangang pumunta sa barangay, hollow covered court, kung saan nakaset up ang payout center. Kaya't makipag-ugnayan agad sa barangay, officials para malaman ang schedule sa inyong lugar. Huwag kalimutang dalhin ang mga pangunahing dokumento gaya ng Senior Citizen Y Barangay, certificate at kung maaari kahit photocopy ng birth certificate or valid government issue sa ganitong paraan hindi maaabala ang proseso at mabilis kayong makakatanggap. Minsan may mga senior na tinatawagan o kinokontak ng SA para sa final validation. Kaya kung may tumawag sa inyo or nag-text na galing daw sila sa ESG, huwag agad matakot. Pero syempre mag-ingat din sa mga scam. Siguraduhin lang na opisyal talaga ang contact details at kung may duda, tumawag sa mismong ESV hotline para kumpirmahin. Mas mabuting maging maingat kaysa magsisi. Tandaan, hindi hihingi ng SE ang inyong ADN, online passwords, o anumang sensitibong detalye. Isa pang mahalagang punto ay ang tungkol sa mga senior na bedridden o hindi na kayang lumakad, paano sila makakatanggap ng benepisyo. May special arrangement ang YesRay para sa kanila. Pwedeng ang authorized representative ang kumuha ng benepisyo basta may maipakitang authorization letter ng representative at medical certificate na nagpapatunay na hindi na makalakad ang senior. Minsan pinapapunta rin sa bahay ng senior ang barangay staff o YES personnel para personal na ibigay ang pera. Kaya kung may kakilala kayong senior na nasa ganitong sitwasyon, tulungan natin sila na may proseso ang kanilang requirements. Tandaan, karapatan din nila ang benepisyong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang posibilidad ng pagka-delay ng release. Minsan kahit nakalista na, may mga barangay na naaantala ang payout dahil sa mga technical issues, kulang sa staff, problema sa logistics o delay sa pondo mula sa national office. Hindi ito kagustuhan ng ESG o ng barangay officials. Talagang minsan may mga hindi maiwasang aberya. Pero ang mahalaga, siguraduhin ninyong updated ang inyong impormasyon. May kumpletong dokumento at nakausap ninyo ang barangay tungkol sa payout. Sa ganitong paraan kahit madilay, tiyak na makukuha pa rin niyo ang inyong isang na pensyon. Isang usapin din na palaging nababanggit ay ang posibilidad na itaas pa ito sa mga susunod na taon. Totoo, may mga panukalang batas na isinusulong ngayon sa Kongreso na layuning gawing 105 o 2,000 ang buwan ng pensyon. Pero habang wala pa itong final approval, ang tiyak lang sa ngayon ay ang ngayong taon. Kaya habang hinihintay natin ang mga bagong batas na magpapataas ng pensyon, mainam na samantalahin natin ang kasalukuyang benepisyo. Minsan may mga local government units, Gus, na nagbibigay ng sariling dagdag na ayuda sa kanilang senior citizens. Kaya't kung may apo kayo o Quezon City o iba pang lungsod na may sariling social welfare program, baka meron ka pang makuhang karagdagang benepisyo maliban sa national pension. Huwag tayong mahiyang magtanong at mag-follow up sa mga local offices. Sa mga nakabasa naman sa Facebook, TikTok o YouTube ng kung ano-anong update, paalala lang po na hindi lahat ng nakikita sa social media ay totoo. May mga kumakalat na maling impormasyon na sinasabi, umanong 1-0 ang matatanggap o may libreng appliances na ipinamimigay. Ingat po tayo. Ang opisyal na halaga ngayong due at 25 ay 1 bawat buwan. Kung may biglang nag-aalok ng benepisyo, kapalit ng pera o personal na impormasyon, siguradong scam po yan. Kaya sana itong video na ito ang gawing basihan niyo para sa tamang impormasyon. Dito tayo magtulungan para hindi maloko ang ating mga lolo at lola. At lolo at lola. At syempre hindi mawawala ang mga kwento ng inspirasyon mula sa mga senior na matagumpay na nakakuha ng benepisyo. May isang lola sa Bicol na sinabi niyang ginamit niya ang natanggap niyang 1,000 para sa gamot sa rayuma at vitamins. May lolo naman sa Davao na inipon ng 3 buwang pensyon para may pambili ng bagong salamin sa mata. Sa ganitong paraan, tunay nating nararamdaman na may halaga ang kahit simpleng ayuda. Hindi man ito kalakihan, pero para sa isang senior na walang trabaho, walang inaasahan kita at umaasa lang sa anak o kapitbahay, malaking tulong na ito. Kaya habang papalapit ang buwan ng Hunyo,
gawin na natin ang lahat ng kailangang gawin. I-check na ang inyong mga dokumento, pumunta sa barangay kung may tanong pa at makipag-ugnayan sa ESA kung sakaling may special cases kayo. Mas maganda ng maagap kaysa maghabol sa deadline. Ang iba kasi naghihintay lang ng balita pero hindi kumikilos. Tandaan ninyo ang benepisyo ay para sa inyo. Pero kayo rin ang may responsibilidad na siguraduhing makuha ito. At bago ko tapusin ang video na ito, gusto ko lang muling ipaabot ang aming pagpupugay sa lahat, ang senior citizens ng Pilipinas. Kayo ang pundasyon ng bawat pamilyang Pilipino. Kayo ang dahilan kung bakit tayo may mga magagandang alaala, tradisyon at lakas ng loob sa kabila ng lahat ng pagsubok sa buhay. Kaya sana sa maliit na paraang ito, maramdaman niyo na mahalaga kayo sa lipunan at hindi kayo nakakalimutan ng gobyerno. May mga kulang pa, may mga pagkukulang pa ang sistema pero dahan-dahan umaayos din. At habang inaayos natin ito, gawin natin ang lahat para hindi tayo mapag-iwanan. Kaya muli, kung may tanong kayo tungkol sa proseso ng pensyon, kung hindi pa malinaw kung paano kumuha ng I, o kung gusto ninyong ibahagi ang karanasan nyo sa pagtanggap ng benepisyo, ilagay lang sa comment section sa ibaba. Hindi lang kayo matutulungan, makakatulong pa kayo sa ibang seniors na nanonood din ng video na ito. Huwag kalimutang i-like ang video kung may natutunan kayo. I-subscribe para sa susunod pang mga update at i-share ito sa mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak na senior citizen din dahil ang benepisyo, kapag alam ng lahat, siguradong walang mapag-iwanan. Maraming salamat po at naway makuha ninyo ang inyong 1,000 na yung Hunyo.